Madilim. Malamig. Isang matinis na ugong ang pumupuno sa tenga ni Argentina. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, bawat pilik mata'y tila may pabigat na 1 tonelada. Kisam. Puting-puti na may mga komplikadong ukit na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Bumangon siya ng may kahirapan, sapo ang kumikirot na ulo. Parang binibiyak. Nasaan ako, bulong niya sa sarili, ang boses ay paos at halos hindi marinig. Inilibot niya ang paningin. Isang malawak na silid-tulugan ang bumungad sa kanya, istilong antigo, marahil Espanyol ang disenyo, na may malalaking bintanang nababalutan ng makakapal at madilim na kortina. Muebles na gawa sa maitim at mabigat na kahoy. Isang malaking salamin sa gilid na may ornamento. Ang kama na hinihigaan niya ay napakalaki, 4 na poste nito'y may magagarang tabing. Amoy luma, amoy pera. Pero hindi ito ang amoy ng bahay nila sa probinsya. Hindi ito ang simpleng kwarto niya. Biglang bumukas ang pinto sa kanan at isang anino ng mataas na lalaki ang humakbang papasok. Nagtama ang kanilang mga mata. Siya, matangkad, balingkinitan ang pangangatawan pero bakas ang tindig, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at itim na pajama pants. Ang buhok niyang itim ay bahagyang magulo na parang kagigising lang din, ngunit ang mga mata nito ang mga matang iyon. Madilim, malalim, at may kung anong lungkot na bumabalot dito habang nakatitig sa kanya. Napatitig si Argentina. Pamilyar. Ngunit saan? Bakit parang may kung anong kumikirot sa dibdib niya habang tinititigan ito? Gising ka na pala, mahinahon ang boses ng lalaki, ngunit may bahid ng pag-aalala. O baka naman pagod lang. Lumapit ito sa gilid ng kama, may bitbit na isang baso ng tubig sa tray. Inumin mo muna to, kanina ka pa walang malay. Umiling si Argentina, umatras palayo hanggang sa sumandal ang likod niya sa headboard ng kama. Ang kaba ay unti-unting gumagapang sa buong sistema niya. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Sunod-sunod niyang tanong, bawat salita ay nagmamadali. Huminto ang lalaki, ilang talampakan ang layo mula sa kama. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Hindi mo ako naaalala? Lalong kumunot ang noo ni Argentina. Naaalala? Sino ka ba para maalala ko? Hindi kita kilala. Uwi na ako. Akma siyang tatayo nang bigla siyang mahilo. Napahawak siyang muli sa ulo. Ang sakit ay tila martilyong pumupukpok. Mabilis na lumapit ang lalaki, iniabot ang baso ng tubig. Dahan-dahan lang, Argentina. Masakit pa rin siguro ang ulo mo. Argentina. Alam nito ang pangalan niya. Paano? Tinabig niya ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba talaga? Nasaan ang mga gamit ko? Bakit mo alam ang pangalan ko? Isang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Umupo ito sa isang silyang malapit sa kama. Tinititigan siya ng mga matang iyon na parang binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ako si Benedict. Benedict Agramon. Agramon. Pamilyar ang apelidong iyon. Madalas mabanggit sa balita, isang makapangyarihang pamilya, mga negosyante. Pero wala siyang kilalang Benedict Agramon. At ano naman ngayon kung Agramon ka? Mataray niyang sagot, pilit tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala akong pakialam. Gusto ko nang umuwi. Nasaan ba tayo? Kidnapper ka ba? Napailing si Benedict, isang bakas ng pait ang dumaan sa mukha nito. Hindi kita kinidnap, Argentina. Nandito ka sa bahay natin. Bahay natin? Halos pasigaw na ang boses ni Argentina. Anong pinagsasabi mo? Wala akong bahay na ganito kalaki at kasama ka. Baliw ka ba? Tumayo si Benedict, naglakad patungo sa isang drawer at may kinuha mula roon. Lumapit itong muli sa kanya, iniabot ang isang maliit na bagay na kumikinang. Isang sing-sing. Simpleng gintong sing-sing na may maliit na diamante sa gitna. Ito, sabi ni Benedict, ang boses ay banayad pa rin ang katibayan. Napatitig si Argentina sa sing-sing. Pagkatapos ay sa daliri niya sa kaliwang kamay. Ganoon din may suot siyang kaparehong sing-sing. Nanlaki ang mga mata niya, ang puso niya ay kumalabog na parang gustong kumawala sa dibdib. Hinilan niya ang kamay, pilit tinatanggal ang sing-sing pero masyadong mahigpit.
Ano to? Anong kalokohan to? Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Ang mga mata ay nagbabadya ng lumuha dahil sa halo-halong takot at pagkalito. Hindi to kalokohan, Argentina, malumanay pa ring sabi ni Benedict, ngunit may diin. Hinawakan nito ang kamay niya at sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapalag. Tila may kuryenteng dumaloy sa kanilang mga balat. Itinaas ni Benedict ang kamay nilang dalawa, magkatabi ang mga singsing. Mag-asawa tayo, Argentina. Hindi sigaw ni Argentina, binawi ang kamay. Hindi ako kasal. At lalong hindi sayo. Wala akong asawa. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang pagkalito ay napalitan ng galit. Sinungaling ka. Ano bang kailangan mo sa akin? Pera. Sabihin mo lang. Pero tigilan mo na tong kahibangan na to. Hindi kumibo si Benedict. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga matay puno ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Pagkalipas ng ilang sandali, tumalikod ito at lumabas ng silid. Naiwan si Argentina na humahagulgol, gulong-gulo ang isip. Ano ang nangyayari? Bakit siya nandito? At bakit sinasabi ng estrangherong iyon na asawa niya ito? Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang makaalis dito. Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta rito. Ang huli niyang natatandaan ay blanko. Walang maalala. Parang may pader na humaharang sa kanyang mga alaala. Maya-maya pa'y bumukas muli ang pinto. Pumasok si Benedict, kasama ang isang babaeng nakaunipormeng puti, marahil ay nasa edad 40. May dala itong medical kit. Sino naman yan? Mataray na tanong ni Argentina, pinupunasan ang mga luha. Siya si Nurse Liza, sagot ni Benedict. Titingnan ka lang niya. Nag-aalala ako, baka kung ano ang nangyari sa'yo. Wala akong sakit, giit ni Argentina. Ang kailangan ko lang ay umalis dito. Lumapit si Nurse Liza ng may ngiti. Kaunting check-up lang po, ma'am. Para makasiguro tayo na maayos ang lahat. Nahimatay po kasi kayo kanina. Nahimatay? Hindi niya maalala. Walang nagawa si Argentina kundi pumayag. Kinuha ni Nurse Liza ang kanyang blood pressure, tinignan ang temperatura, at tinanong siya ng ilang simpleng katanungan. Okay naman po ang vital signs ninyo, Ma'am Argentina, sabi ni Nurse Liza pagkatapos. Medyo mataas lang po ng kaunti ang blood pressure, siguro dahil sa stress. Ang sabi po ni Sir Benedict, nahulog daw po kayo at nauntog ang ulo. Napatingin si Argentina kay Benedict na tahimik lang na nakamasid sa isang sulok. Nahulog. Nauntog. Wala siyang maalala ni Katiting. Hindi ko alam, mahinang sagot ni Argentina. Ngumiti si Nurse Liza. Normal lang po yan minsan kapag malakas ang pagkakabago. Temporary memory loss. Magpahinga lang po kayo. Maaalala niyo rin po ang lahat. Temporary memory loss. Iyon ba ang dahilan kung bakit wala siyang maalala? Kung bakit hindi niya kilala ang lalaking nagsasabing asawa niya? Pero bakit ang pakiramdam niya ay may mali? Bakit parang may hindi tama sa lahat ng ito? Pwede ba akong tumawag sa pamilya ko? Tanong ni Argentina, isang sinag ng pag-asa ang sumilay. Kailangan malaman nila kung nasaan ako. Nagkatinginan si Benedict at Nurse Liza. Si Benedict ang sumagot. Argentina, na-contact na namin sila. Alam nilang ligtas ka at nandito ka. Darating din sila, pero mas mabuti kung magpapahinga ka muna. Hindi kumbinsido si Argentina. Gusto niyang siya mismo ang kumausap sa kanila. Nasaan ang cellphone ko? Naiwan mo yata sa kotse, mabilis na sagot ni Benedict. Ipakuha ko mamaya. Pakiramdam ni Argentina ay lalo siyang nalilito. Bawat sagot ni Benedict ay parang may kulang, parang may itinatago. Matapos umalis ni Nurse Liza, naiwan silang dalawa ni Benedict sa silid. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Gusto kong makita ang marriage certificate natin, biglang sabi ni Argentina, ang boses ay matigas. Kung totoo ang sinasabi nito, dapat may pruweba. Hindi nagulat si Benedict. Tumango ito. Sumunod ka sa akin. Nag-aalangan man ay sumunod si Argentina. Lumabas sila ng malaking silid tulugan at napunta sa isang mahaba at madilim na pasilyo.
Ang dingding ay puno ng mga lumang painting, karamihan ay mga portrait ng mga taong mukhang kagalang-galang at seryoso. Ang sahig na gawa sa kahoy ay kumikislap sa kaunting liwanag na nagmumula sa mga bintana sa dulo ng pasilyo. Malamig ang simoy ng hangin at may kakaibang amoy, parang pinaghalong lumang libro at floor wax. Kinilabutan si Argentina. Pakiramdam niya inasa loob siya ng isang museo, o mas malala, isang mausoleum. Huminto sila sa tapat ng isang malaking pintuan na gawa rin sa maitim na kahoy. Binuksan ito ni Benedict at pumasok sila sa isang silid-aklatan. Napapalibutan ng mga estante ng libro mula sahig hanggang kisam. Sa gitna ay may isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Lumapit si Benedict sa mesa, binuksan ang isang drawer, at kumuha ng isang dokumento na nakalagay sa isang folder. Dahan-dahan niya itong inilatag sa mesa. Isang marriage contract. Nanginginig ang mga kamay ni Argentina habang nilapitan ang mesa. Ang mga mata niya ay agad na hinanap ang mga pangalan. Benedict Agramon. Maria Argentina de la Cruz. Pangalan niya. Nandilat ang mga mata niya. Petsa ng kasal, 3 taon na ang nakalipas. Sa ibaba, sa itaas na mga pangalan nila ay may mga pirma. Pirma niya. Kilalang-kilala niya ang sarili niyang pirma. Kahit baliktarin pa ang mundo, alam niyang sa kanya iyon. Napahawak si Argentina sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang mga tuhod niya ay biglang nanghina. Ang ulo niya ay umikot. Totoo nga. Totoo ang sinasabi ni Benedict. Kasal sila. Pero bakit? Bakit wala siyang maalala? Bakit parang isang malaking blanko ang nakalipas na 3 taon ng buhay niya? Nakikita mo na, mahinang tanong ni Benedict, ang boses ay nasa likuran lang niya. May bahid ng awa o marahil tagumpay sa tono nito. Napatingin si Argentina sa lalaki, ang mga matay puno ng luha at desperasyon. Ang kaninang galit ay napalitan ng matinding pagkalito at takot. Ang mga mata ni Benedict ay nakatitig sa kanya, malalim at hindi matinag. Sa isang iglap, nakita ni Argentina ang isang kislap ng sakit. Sa mga mata nito bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Bakit? Hirap niyang tanong, ang boses ay basag. Bakit ako may asawa na hindi ko man lang maalala? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng silid-aklatan, walang kasagutan. Ang tanging naririnig ni Argentina ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso, at ang mabigat na paghinga ng lalaking nagsasabing siya ang kanyang kabiyak. Hindi. Hindi maaari. Paulit-ulit na bulong ni Argentina, ang mga mata ay hindi maalis sa pirma sa marriage contract. Ang kanyang pirma. Ang bawat kurba, bawat guhit, bawat maliit na detalye ay kanya. Walang duda. Pero paano? Kailan? Peke to, sigaw niya, humahakbang palayo sa mesa, tila ba ang papel na iyon ay may dalang lason. Pinik mo too. O baka naman pinilit mo akong pumirma habang wala ako sa sarili. Ang akusasyon ay lumabas sa bibig niya bago pa man niya ito mapigilan. Ang desperasyon ay nagtutulak sa kanya na maghanap ng kahit anong paliwanag, kahit gaano pa ito kaimposible. Si Benedict, na kanina patahimik na nakamasid, ay dahan-dahang umiling. Ang mga mata niya ay hindi pa rin humihiwalay kay Argentina, at may kung anong lungkot doon na tila ba isang matalim na kutsilyo ang sumasaksak sa puso ni Argentina, kung bakit, hindi niya alam. Hindi kita pinilit, Argentina. At lalong hindi ko iyan pineke. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Kusang loob kang pumirma. Masaya ka pa nga noon. Masaya, mapaklang tumawa si Argentina. Masaya akong magpakasal sa isang estranghero. Sa isang lalaking ni hindi ko maalala ang mukha. Ano bang klaseng biro to, Benedict? Kung biro man to, hindi nakakatuwa. Hindi ito biro. Kung gayon, patunayan mo. Kung totoong kasal tayo, nasaan ang mga litrato? Ang video? Ang mga bisita? Imposibleng walang ebidensya maliban sa kapirasong papel na to. Hamon niya, ang boses ay tumataas na naman. Gusto niyang maniwala sa sarili niyang mga salita, na mali ito, na may dayaang nangyayari. Hindi agad sumagot si Benedict. Naglakad ito patungo sa isang malaking estante, may hinanap. Bumalik ito na may hawak na isang makapal, leather-bound na photo album. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa, sa tabi ng marriage contract. Buksan mo, mahinang sabi ni Benedict.
Nag-aalangan si Argentina. Ang puso niya ay kumakarera. Paano kung totoo nga? Paano kung may mga litrato nga sila? Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin ang album. Mabigat. Ang takip ay malamig sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim bago ito binuksan sa unang pahina. Isang larawan ng simbahan. Isang pamilyar na simbahan. Ang lumang simbahan sa kanilang bayan sa probinsya. Biglang may kumislap sa kanyang isipan, isang alaala o anino ng alaala. Mabagal na pagpasok sa simbahan, ang tunog ng kampana, amoy ng mga bulaklak. Napakabilis, parang isang iglap lang at nawala rin agad. Pero sapat na iyon para maramdaman niyang may kung anong gumalaw sa natutulog niyang memorya. Dahan-dahan niyang inilipat ang pahina. Isang babae. Nakatalikod, suot ang isang napakagandang puting bestida, ang belo ay humahaba sa sahig. Papasok sa simbahan. Ang pamilyar na tindig iyon ay siya. Napasinghap si Argentina. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Benedict sa kanyang tabi. Tayo yan, bulong ni Benedict, ang hininga nito'y bahagyang tumatama sa kanyang tainga. Nakaramdam si Argentina ng kakaibang kilabot. Hindi takot, kundi iba. Inilipat niya uli ang pahina. Isang lalaki at isang babae magkaharap sa altar. Ang lalaki ay si Benedict, mas bata ng ilang taon, ang buhok ay maayos na nakasulye, suot ang isang eleganteng barong. Ang babae ay siya. Ang ngiti sa labi ng babae sa larawan ay abot tenga. Isang ngiting puno ng saya, ng pag-asa, ng pag-ibig. Napahawak si Argentina sa kanyang dibdib. Ang ngiting iyon. Ang mga matang iyon na kumikinang. Totoo ba to? Siya ba talaga iyon? Bakit hindi niya maalala ang pakiramdam na iyon? Sunod-sunod ang mga larawan. Ang pagpapalitan nila ng singsing. Ang unang halik bilang mag-asawa, isang maikling halik, ngunit baka sa mga mukha nila ang kaligayahan. Mga larawan kasama ang pamilya. Ang mga magulang niya nakangiti. Ang mga kapatid niya. Mga kaibigan. Lahat sila nandoon, masaya. Hindi umiling si Argentina, isinara ang album ng may puwersa. Ang tunog ng pagsara nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid-aklatan. Hindi ko pa rin matanggap. Kung ganito tayo kasaya, bakit wala akong maalala ni Katiting? Bakit parang ibang tao ang nakikita ko sa mga litratong yon? Dahil sa nangyari, Argentina, malumanay na sabi ni Benedict. Na aksidente tayo. Aksidente. Napatingin si Argentina kay Benedict. Anong klaseng aksidente? Isang gabi, pauwi na tayo galing sa isang pagtitipon. Malakas ang ulan. May isang truck na nawala ng preno, ang boses ni Benedict ay bahagyang nanginig. Nabagok ang ulo mo. Malubha. Matagal kang kumatos. Comatose. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Argentina. Kaya pala ang pakiramdam niya ay parang nagising siya mula sa isang napakahabang pagkakatulog. Ilang araw? Ilang linggo, tanong niya, halos pabulong. Halos isang taon, Argentina. Isang taon. Isang taon ng buhay niya ang nawala, nabaon sa limot. Isang taon siyang walang malay habang ang lalaking ito ay naghihintay. Biglang nakaramdam si Argentina ng kakaibang kirot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Benedict. Para sa sakit na marahil ay pinagdaanan nito. Pero mabilis niyang iwinaksi ang damdaming iyon. Hindi. Hindi siya dapat maawa. Hindi niya pa rin matanggap. Kahit pa totoo ang lahat ng yan, matigas niyang sabi, hindi pa rin ibig sabihin na gusto ko pang ituloy to. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Benedict. Kung nawala na ang alaala ko, paano pa magkakaroon ng saysay ang kasal na to? Para tayong dalawang estranghero na pinilit pagsamahin. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Benedict ay nakatitig lang sa kanya, ang mukha ay hindi mabasa. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Akala ko kapag nagising ka, babalik na ang lahat, sabi ni Benedict, ang boses ay puno ng pagod at kabiguan. Pero siguro nga, tama ka. Paano mo mamahalin ang isang taong hindi mo nakilala? May kung anong kumurot sa puso ni Argentina sa sinabi nito. Pero pinanatili niyang matatag ang kanyang tindig. Gusto kong makipaghiwalay, deklara niya.
Ang mga salita ay lumabas ng may bigat, ngunit may determinasyon. Kung kasal nga tayo, kailangan natin ng divorce. O annulment. Kahit ano, basta't mapawalang bisa ang kasal na to. Nakita ni Argentina ang pagbabago sa ekspresyon ni Benedict. Ang kaninang lungkot ay napalitan ng gulat. At pagkatapos, sakit. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito, bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Ganoon ba talaga kadali para sa'yo, Argentina? Tanong ni Benedict, ang boses ay mas malamig na ngayon. Itapon na lang ang lahat dahil lang hindi mo maalala? Anong lahat ang sinasabi mo, giit ni Argentina? Para sa akin, walang lahat dahil wala akong alam. Ang alam ko lang, nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala at sinasabing asawa ko raw. Natural lang na gusto kong kumawala. Tumalikod si Benedict, humarap sa malaking bintana na natatanaw ang hardin sa labas. Ang balikat nito ay bahagyang nakakrus, tila may pasa na mabigat. Hindi ako pumapayag, mariing sabi ni Benedict, hindi lumilingon. Napatanga si Argentina. Anong sabi mo? Hindi ako papayag sa divorce o annulment. Asawa kita, Argentina. At mananatili kang asawa ko. Pero bakit, naguguluhang tanong ni Argentina. Kung hindi na kita mahal, o kung hindi na kita maalala, bakit mo pa ako pipiliting manatili sa kasal na to? Ano bang makukuha mo dyan? Humarap si Benedict sa kanya, at sa pagkakataong ito, may apoy sa mga mata nito. Isang apoy na hindi niya nakita kanina. Dahil nangako ako, Argentina. Nangako ako sa Diyos, sa harap ng pamilya natin, at sa harap mo, na mamahalin kita at aalagaan habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Hindi ko basta-basta tatalikuran ang pangakong iyon. Pero ako, tatalikuran ko, sigaw ni Argentina. Hindi ko naaalala ang pangakong yan. At kahit maalala ko pa, wala na yung bisa para sa akin ngayon. Lumapit si Benedict sa kanya, bawat hakbang ay may bigat. Huminto ito sa mismong tapat niya, kaya't kinailangan niyang tumingala para salubungin ang tingin nito. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Argentina, pakiusap ni Benedict, ang boses ay bumalik sa pagiging malumanay, ngunit maihalong desperasyon. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo kung gaano tayo kasaya. Hayaan mong mahalin mo ulit ako. Umiling si Argentina, umatras. Hindi. Hindi ko kaya. Masyadong malaki ang hinihingi mo. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Benedict. Pirmahan mo ang divorce papers, mabilis niyang sagot. Ihanda mo at pipirmahan ko agad. Nakita ni Argentina ang panginginig ng panga ni Benedict. Ang mga kamay nito ay naikuyom sa gilid. Isang luha ang pumatak mula sa mata nito, isang butil na mabilis nitong pinahid. Ngunit nakita iyon ni Argentina. At sa hindi malamang dahilan, parang may tumusok sa puso niya. Hindi, sabi ni Benedict, ang boses ay basag ngunit matatag. Wala kang pipirmahang papel, Argentina. At lalong wala akong pipirmahan. Ang titig nito ay puno ng determinasyon, ngunit sa ilalim niyon, nakita ni Argentina ang matinding sakit. Ang sakit ng isang taong ayaw sumuko, kahit na ang taong pinaglalaban niya ay sumusuko na. Naiwang nakatayo si Argentina sa gitna ng silid-aklatan, gulong-gulo pa rin, ngunit ngayon ay maihalong awa, isang emosyong hindi niya inaasahang mararamdaman para sa lalaking ito. Ang pagtanggi nito na pirmahan ang anumang papeles ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Inis. Pero may iba pa. Isang bagay na hindi niya pa mapangalanan. Bakit ayaw nitong pumayag? Ganoon ba talaga siya kahalaga rito? O may iba pang dahilan? Ang mga tanong ay muling umikot sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng luhang pumatak mula sa mga mata ni Benedict Agramon. Ang lalaking asawa niya raw. Ang lalaking hindi niya maalala, ngunit tila ayaw siyang pakawalan. Lumipas ang ilang araw na tila ba walang hangganan para kay Argentina. Ang bawat umaga ay isang paggising sa katotohanang hindi pa rin niya matanggap na siya ay nasa isang malapalasyong bahay, kasama ang isang lalaking nagpapakilalang asawa niya, at may blankong espasyo sa kanyang alaala na kasing lawak ng hardin ng mga Agramon. Ang mansyon, na para sa iba ay simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay naging isang marangyang kulungan para sa kanya. Ang bawat kilos niya ay tila minamanmanan, hindi ng mga tao,
kundi ng mga multo ng nakaraang hindi niya maabot. Ang kasunduan nilang matulog sa iisang silid, sa iisang kama, ay isang parusa para kay Argentina. Gabi-gabi, naglalatag siya ng pader ng mga unan sa pagitan nila ni Benedict, isang pisikal na harang sa distansyang emosyonal na nararamdaman niya. Si Benedict naman, sa kabila ng pilit nitong pagiging normal sa umaga, ay tila naunawaan ang tahimik niyang protesta. Hindi ito nagtatanong, hindi nagrereklamo. Tahimik lang itong hihiga sa kabilang panig, madalas ay nakatalikod, ngunit minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Ang mga matay puno ng hindi masabi-sabing emosyon na agad naman itong iiwas kapag naramdaman niyang gising siya. Sa mga araw na wala si Benedict, na madalas dahil sa trabaho nito, nililibot ni Argentina ang kabahayan. Ang bawat painting, bawat figurin, bawat libro sa estante ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ang mga katulong sa bahay ay magagalang ngunit malayo ang loob, tila may utos na huwag siyang masyadong kausapin tungkol sa nakaraan. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga gamit sa maliit na study table sa kanilang silid, isang lugar na tila naging kanlungan niya, may nahagip ang kanyang mata sa ilalim ng ilang nakatambak na papeles. Isang maliit, itim na notebook. Simple lang ang itsura, parang pangkaraniwang talaarawan. Alam niyang kay Benedict iyon, minsan niya itong nakitang may isinusulat doon ng palihim. Nag-alinlangan siya. Mali ang makialam. Ngunit ang pagnanasang makahanap ng kahit anong kasagutan, kahit anong liwanag sa kadiliman ng kanyang amnesia, ay mas nanaig. Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin ito. Ang takip ay pamilyar sa kanyang pandama. Huminga siya ng malalim. October 17, basa niya sa unang pahina, sulat kamay ni Benedict. Ang petsa ay ilang linggo matapos ang sinasabing aksidente. Wala pa rin. Parang anino na lang siya ng dating Argentina. Sabi ng mga doktor, milagro kung magising pa siya. Pero hindi ako naniniwala. Gigising siya. Alam ko. Kailangan niyang gumising. Kumirot ang puso ni Argentina. Inilipat niya ang pahina, ang bawat salita'y tila patalim na sumusugat sa kanyang dibdib. November 5. Dinala ko ang paborito niyang bulaklak ngayon, mga puting rosas. Naalala ko noong unang beses ko siyang binigyan ito, sabi niya, parang amoy ng langit. Ngayon, ang silid na ito ang parang langit na ayaw siyang pakawalan. December 25. Pasko. Dapat masaya tayo ngayon. Dapat naririnig ko ang tawa niya habang binubuksan ang mga regalo. Pero ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng respirator. Ito na yata ang pinakamalungkot na Pasko ng buhay ko. Sunod-sunod ang mga entry, bawat isa'y puno ng sakit, pangungulila, at hindi namamatay na pag-asa. At pagkatapos, ang huling entry na nakasulat, ilang araw bago siya tuluyang magising. Sabi ni Ike Ramirez, may positibong senyales na. Nag-respond siya sa stimuli. Ito na ba? Panginoon, kung naririnig mo ako, ibalik mo na siya sa akin. Kahit anong kapalit. Kahit anong pagsubok. Handa akong harapin basta't makasama ko lang siyang muli. Argentina, you know I love, you still does in your dreams every single night. Please, come back to me. You still does in his dreams, paulit-ulit na umalinggaw ang mga salitang iyon sa isip ni Argentina. Ang mga luha ay kusa ng bumalong sa kanyang mga mata, dumadaloy ng walang tigil sa kanyang mga pisngi. Ang bigat ng damdaming nabasa niya ay halos hindi niya makayanan. Ang lalaking ito, na itinuturing niyang estranghero, ay nagtiis ng ganito kalaking sakit para sa kanya. Ang pagmamahal na nakasulat sa bawat pahina ay hindi maikakaila, dalisay, malalim at hindi sumusuko. Dali-dali niyang isinara ang notebook, ang mga kamay ay nanginginig. Ibinalik niya ito sa dati nitong kinalalagyan, itinago sa ilalim ng mga papeles, na parang isang sikretong hindi dapat mabunyag na kanyang natuklasan. Ngunit ang epekto nito sa kanya ay hindi na maitatago. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magiba. Kinagabihan, ang hapunan ay kasing tahimik at kasing lamig ng mga nagdaang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat sa dibdib ni Argentina. Pinagmamasdan niya si Benedict habang ito'y kumakain. Maputla ito at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Paminsan-minsan ay napapahawak ito sa kanyang sentido na parang may iniindang sakit. Ayos ka lang? Hindi niya napigilang itanong.
Ang boses niya ay lumabas na mas mahinahon, halos may bahid ng pag-aalala. Nag-angat ng tingin si Benedict, tila nagulat sa biglaang interes niya. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Naman, medyo pagod lang sa trabaho. Maraming inaasikaso. Ngunit hindi kumbinsido si Argentina. May mali. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagod na hindi lang dulot ng trabaho. Matapos ang hapunan, nauna nang umakyat si Benedict sa kanilang silid, sinabing masama ang pakiramdam at kailangan ng magpahinga. Naiwan si Argentina sa baba, balisa. Ang mga imahe mula sa notebook, ang mga salitang puno ng pagmamahal at sakit, ay bumalik sa kanyang alaala. Ang imahe ng isang lalaking gabi-gabing nagdarasal, umaasang magigising ang asawang mahal. Ang imahe ng isang lalaking takot na makalimutan. Hindi siya mapakali. May kung anong nag-udyok sa kanya na umakyat. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, sumunod na rin siya. Pagpasok niya sa silid, ang ilaw mula sa lampshade ay malambot, nagbibigay ng anino sa mga sulok. Nakita niya si Benedict na nakahiga na, nakatalikod sa pinto, ang katawan ay bahagyang nakabaluktot. Akala niya itulog na ito, ngunit narinig niya ang isang mahinang, pigil na hikbi. Nanigas si Argentina sa kinatatayuan. Hikbi. Si Benedict, umiiyak. Ang matigas, ang tila walang emosyong Benedict Agramon. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay maingat, na parang natatakot na baka maputol ang anumang mahinang tunog na iyon. Nang makalapit siya sa gilid ng kama, mas naging malinaw ang mga hikbi, tahimik, ngunit puno ng sakit. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Benedict, tawag niya, ang boses ay halos pabulong. Biglang tumigil ang mga hikbi. Nanigas ang katawan ni Benedict. Dahan-dahan itong gumalaw at dahan-dahang humarap sa kanya. Namumula ang mga mata nito. May bakas ng luha sa mga pisngi. Sa liwanag ng lampshade, kitang-kita ni Argentina ang sakit at pagod sa mukha nito. Ang Benedict na nakikita niya ngayon ay hindi ang Benedict na mayabang at dominante na una niyang nakilala. Ito ay isang Benedict na sugatan, isang Benedict na nangungulila. Walang nagsalita sa kanila. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Si Argentina, puno ng pagtataka at biglaang pagkaawa. Si Benedict, puno ng lungkot na tila ba hindi na kayang itago pa. Bakit ka umiiyak? Sa wakas ay naitanong ni Argentina, ang boses ay nanginginig. Hindi agad sumagot si Benedict. Pinunasan nito ang mga mata gamit ang likod ng palad, tila nahihiya na nahuli siya sa ganoong kalagayan. Wala to, sabi nito, ang boses ay paos at bahagyang nanginginig. Pilit itong umiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata niyang namumugto. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Siguro dala lang ng pagod. Pero alam ni Argentina na hindi lang iyon. Alam niyang may mas malalim na dahilan. Ang mga salita sa notebook, ang pag-iwas nito ng tingin kanina sa hapagkainan, ang mga hikbing narinig niya, lahat ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang sakit na nakaukit sa bawat pahina ng talaarawan ni Benedict ay tila nagkatawang tao sa kanyang harapan. Umupo si Argentina sa gilid ng kama, mas malapit kaysa sa karaniwan niyang ginagawa. Ang pader ng mga unan na dati niyang inilalagay ay wala na ngayon. Ang distansya sa pagitan nila ay bahagyang umikli. Benedict, sabi niya, ang boses ay malumanay, halos isang bulong. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. May lungkot, may pagod, at may isang bagay pa, isang bagay na parang takot. Takot na muling masaktan? O takot na baka hindi niya maintindihan? Ang totoo, mapaklang umiti si Benedict. Ang totoo, Argentina, ay pagod na ako. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi nito, tila ba may pasan itong napakabigat na krus. Pagod na akong magpanggap na okay lang ang lahat. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong matakot. Matakot saan? Mahinang tanong ni Argentina, ang puso niya ay kumikirot para sa lalaking kaharap. Matakot na baka tuluyan ka nang mawala sa akin, aminado ni Benedict, ang boses ay basag. Nung kumatos ka, araw-araw akong nabubuhay sa takot na baka hindi ka na magising. Ngayong gising ka na, natatakot naman akong baka hindi na bumalik ang alaala mo. Na baka habang buhay na lang tayong ganito, dalawang estranghero sa ilalim ng iisang bubong. Muling tumulo ang luha mula sa mga mata ni Benedict, at sa pagkakataong ito,
hindi na niya ito sinubukang itago. Hinayaan lang niyang dumaloy ang mga ito, tanda ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi alam ni Argentina ang sasabihin. Ang bigat ng mga salita ni Benedict ay parang malaking batong dumagan sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito, na sa unay kinaiinisan niya dahil sa pagpipilit nito, ay nagmamahal pala sa kanya ng ganito kalalim. Isang pagmamahal na kayang magtiis, kayang maghintay, kayang masaktan. Walang salitang namutawi sa bibig ni Argentina. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang braso ni Benedict. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Isang haplos na nagsasabing, nandito ako. Nakikinig ako. Nagulat si Benedict sa ginawa niya. Napatingin ito sa kamay niyang nakahawak sa braso nito, pagkatapos ay sa mukha niya. May pagtataka sa mga mata nito, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampshade, sa gitna ng katahimikan ng gabi, tila may kung anong invisible na tulay ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Isang tulay na gawa sa mga luhang pinagsaluhan at sa mga salitang binitawan. Hindi pa rin maalala ni Argentina ang nakaraan. Hindi pa rin niya alam kung paano sila humantong sa puntong iyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, habang tinititigan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Benedict, isang bagay ang naging malinaw sa kanya, ang sakit na nararamdaman nito ay totoo. At ang pagmamahal nito para sa babaeng hindi na niya maalala ay totoo rin. Ang tanong na bakit siya lumuluha, ay nasagot na. Ngunit ang mas malaking tanong na bumabagabag sa isip ni Argentina ay, paano niya tutugunan ang ganitong klaseng pagmamahal? Paano niya haharapin ang isang pusong nagdurusa ng dahil sa kanya? Ang gabing iyon, kung kailan nasaksihan ni Argentina ang pagluha ni Benedict, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Ang imahe ng kahinaan nito, ang bigat ng mga salitang binitiwan, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nagdulot ito ng kakaibang pagbabago sa dinamika nilang dalawa. Ang dating pader ng yelo sa pagitan nila ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang marupok na pag-unawa, isang hindi inaasahang awa na nagsisimulang sumibol sa puso ni Argentina. Kinabukasan, napansin ni Argentina na mas matamlay si Benedict kaysa dati. Ang pamumutla nito ay mas halata, at madalas itong mapapikit na parang pinipigilan ang sakit ng ulo. Sa almusal, halos hindi nito ginagalaw ang pagkain. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Tanong ni Argentina, hindi na niya napigilan ang pag-aalala sa kanyang boses. Baka kailangan mong magpatingin sa doktor. Isang tipid na ngiti lang ang isinukli ni Benedict. Okay lang ako, Argentina. Kulang lang siguro sa tulog. Huwag mo na akong alalahanin. Pero hindi mapanatag si Argentina. May kung anong nagsasabi sa kanya na hindi lang simpleng pagod o puyat ang dahilan. Ang mga sintomas na nakikita niya, ang pananakit ng ulo, ang pamumutla, ang panghihina, ay pamilyar sa kanya. Ito ang mga sintomas na madalas niyang naririnig na idinadaing ng mga taong may malubhang karamdaman. Sa loob ng ilang araw, palihim niyang inoobserbahan si Benedict. Napansin niyang madalas itong tumatanggi sa mga paanyaya sa labas, mas pinipiling manatili sa bahay. Ang dating sigla nito sa pag-aasikaso ng negosyo ay tila nabawasan. May mga pagkakataon pang ang nahuhuli niya itong nakatulala, malalim ang iniisip, ang mga mata ay may bahid ng kalungkutan. Isang gabi, habang nagbabasa si Argentina sa sala, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa itaas, sa direksyon ng kanilang silid-tulugan. Agad siyang kinabahan. Mabilis siyang tumakbo paakyat. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya sa nakita. Si Benedict, nakahandusay sa sahig, walang malay. Benedict, sigaw niya, ang takot ay biglang bumalot sa buong katauhan niya. Lumuhod siya sa tabi nito, nanginginig ang mga kamay habang tinatapik ang pisngi nito. Benedict, gumising ka. Walang reaksyon. Ang mukha nito ay sobrang putla, ang mga labi ay halos kulay abo na. Hinawakan niya ang pulso nito, mahina, ngunit mayroon pa. Tulong! Tulong, sigaw niya, umaasang may makarinig na katulong. Mabilis na dumating si Manang Elsa, ang pinakamatandang kasambahay, kasunod ang iba pa. Gulat at takot ang mababaka sa kanilang mga mukha. Diyos ko, Sir Benedict, naiiyak na sabi ni Manang Elsa. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis. Habang nagkakagulo ang lahat, si Argentina ay nanatiling nakaluhod sa tabi ni Benedict, hawak ang kamay nito.
Ang lamig ng kamay nito ay tila tumatago sa kanyang balat. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi maipaliwanag. Bakit siya ganito kaapektado? Ito ang lalaking gusto niyang iwan, ang lalaking estranghero sa kanya. Pero bakit parang dinudurog ang puso niya na makita itong nasa ganitong kalagayan? Dumating ang ambulansya. Maingat na binuhat si Benedict at isinakay. Sumama si Argentina, hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang kailangan niyang sumama. Sa loob ng ambulansya, habang binibigyan ng first aid si Benedict, hindi niya maalis ang tingin dito. Ang dating matipuno at malakas na anyo nito ay napalitan ng isang kahinaan na nakakaawa. Sa ospital, habang naghihintay sila sa labas ng emergency room, hindi mapakali si Argentina. Si Manang Elsa ay umiiyak sa isang tabi. Ang mga magulang ni Benedict, sina Don Ricardo at Doña Margot Agramon, ay dumating din, ang mga mukha'y puno ng pag-aalala. Nang lumabas ang doktor, agad nila itong nilapitan. "Dosi, kamusta ang anak ko?" Nanginginig ang boses ni Doña Margot. "Stable na po siya ngayon," sabi ng doktor. "Pero kailangan po siyang ma-confine para sa masusing obserbasyon at mga tests. Mukhang mataas ang lagnat niya at dehydrated. May mga preliminary findings kami, pero kailangan pa ng confirmation." "Ano pong findings, Dosi?" tanong ni Don Ricardo. Nag-atubili ang doktor. "May nakita po kaming irregularity sa kanyang blood tests. At base sa mga sintomas na naikwento ninyo, at sa naging episode niya kanina, we need to rule out some serious conditions." Serious conditions. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Argentina. Kinutuban siya. Nang mailipat si Benedict sa pribadong silid, pinayagan silang pumasok. Natutulog ito marahil dahil sa gamot. Umupo si Argentina sa isang silya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang payapang mukha nito. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba, ang ilong ay matangos, ang mga labi ay bigla niyang naalala ang mga litrato nila sa kasal. Ang ngiti sa mga labi nito noong araw na iyon. Lumipas ang ilang oras. Nagpaalam muna ang mga magulang ni Benedict para kumuha ng ilang gamit. Si Manang Elsa ay umuwi na rin. Naiwan si Argentina na mag-isang nagbabantay. Napansin niya ang chart ni Benedict na nakasabit sa paanan ng kama. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at sinilip ito. Mga medical terms na hindi niya maintindihan. Ngunit may isang salita doon na pamilyar sa kanya, isang salitang madalas niyang marinig na iniugnay sa malulubhang sakit. Leukemia. Hindi niya naituloy ang pagbasa nang biglang gumalaw si Benedict. Dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Argentina, mahinang tawag nito, ang boses ay paos. Agad na lumapit si Argentina. "Benedict, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo?" Sinubukan nitong bumangon, ngunit pinigilan siya ni Argentina. "Huwag ka munang bumangon. Magpahinga ka lang." Ngumiti si Benedict, isang matamlay na ngiti. "Salamat sa pagdala mo sa akin dito." "Wala yon," sabi ni Argentina, umiiwas ng tingin. Nakakaramdam siya ng kakaibang hiya. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Benedict. Alam kong marami kang tanong, Argentina," sabi nito, tinititigan siya. "At alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero sana maniwala ka, hindi ko sinadya ang lahat ng to." "Ang alin?" tanong ni Argentina, naguguluhan. Ang sakit ko." Natigilan si Argentina. May sakit ka?" Tumango si Benedict, ang mga mata ay may bakas ng lungkot. "Matagal na. Bago pa ang aksidente mo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Argentina. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalala nito sa kanya. Kaya pala may mga pagkakataong nahuhuli niya itong matamlay. Hindi dahil sa pagod sa trabaho, kundi dahil sa sakit na itinatago nito. Bakit hindi mo sinabi?" nanginginig niyang tanong. Ayokong kaawaan mo ako," sagot ni Benedict. "At ayokong maging pabigat sa'yo. Lalo na noong panahong masaya pa tayo." "Masaya pa tayo." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Argentina. Bigla, parang may nag-flashback sa isip ni Argentina. Isang mabilis na imahe. Si Benedict, nakaupo sa kama, hawak ang ulo, mukhang nahihilo. Siya, lumalapit, nag-aalala. "Okay ka lang, mahal?" tanong ng boses niya sa alaala.
Medyo masakit lang ang ulo ko, sagot ni Benedict, pilit nang umingiti. Ang alaala ay napakabilis, ngunit malinaw. Napahawak si Argentina sa kanyang ulo. May naalala ako, sabi niya, halos pabulong. Napatingin sa kanya si Benedict, ang mga mata ng lalaki sa gulat. Ano? Ikaw may sakit ka na noon pa. At ako inaalagaan kita. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitig si Argentina sa mga mata ni Benedict, isang malamig na katotohanan ang biglang sumampal sa kanya. Ang buong akala niya, siya ang biktima sa sitwasyong ito, ang babaeng nawala ng alaala, ang babaeng pinipilit manatili sa isang kasal na hindi niya nais. Pero paano kung hindi lang pala siya? Paano kung ang lalaking kaharap niya, ang lalaking inaakala niyang malakas at kayang kontrolin ang lahat, ay mas matindi pa pala ang pinagdadaanan? Sino ba talaga ang may sakit sa kanilang dalawa? Siya na nawalan ng alaala, o si Benedict na matagal nang lumalaban sa isang sakit na hindi niya alam? Habang papalalim ang gabi, at habang pinagmamasdan niya si Benedict na muling nakatulog, napansin ni Argentina ang isang maliit na bagay sa sulok ng kisam, malapit sa bintana. Isang bagay na kumikislap kapag natatamaan ng ilaw mula sa labas. Isang maliit na kamera. Nakatutok sa direksyon ng kama. Nanlaki ang mga mata ni Argentina. Isang hidden camera. Sa loob ng silid ng ospital. Bakit? Sino ang naglagay nito? Ang pagkalito niya ay napalitan ng takot. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. May iba pa kayang nakatago. Lumingon siya pabalik sa direksyon ng kamera sa kisam, at sa mismong sandaling iyon, tila ba kumislap ulit ito, isang maliit na pulang ilaw, na parang nagsasabing, nakikita kita. Ang pagkakatukla sa hidden camera ay nagdulot ng bagong antas ng pagkabalisa kay Argentina. Sino ang naglagay noon doon? At bakit? Para manmanan si Benedict? O siya? Ang isiping mayroong ibang mga matang nakamasid sa bawat kilos nila sa loob ng pribadong silid sa ospital, ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kilabot. Hindi niya ito sinabi kay Benedict na mahimbing pa ring natutulog. Ayaw niya itong dagdagan pa ng alalahanin, lalo na't ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa karamdaman nito. Sa halip, pinilit niyang itago ang sariling takot at pagkalito. Ngunit ang maliit na pulang ilaw na iyon ay tila nakatatak na sa kanyang isipan. Kinaumagahan, mas maayos na ang pakiramdam ni Benedict. Pinayagan na rin itong kumain ng normal na pagkain. Ang mga magulang nito ay bumalik, dala ang mga damit at iba pang kailangan. Pansamantalang lumabas si Argentina ng silid para bigyan sila ng privacy, at para na rin makahinga siya ng maluwag, malayo sa mapanuring mata ng kamera. Sa pasilyo ng ospital, naupo siya sa isang bench, pilit pinapakalma ang sarili. Ang mga revelasyon ng nagdaang gabi, ang sakit ni Benedict, ang pira-pirasong alaala na nagsisimulang bumalik, at ang misteryosong kamera, ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga mata ni Benedict kagabi. Ang sakit, ang pagod, ang takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang bagay na hindi niya napansin noon, katatagan. Isang uri ng katatagan na nagmumula sa malalim na pagmamahal. Ang lalaking ito, na sa una itinuring niyang kontrabida sa kwento ng kanyang buhay, ay tila isang bayaning lumalaban ng palihim. Biglang may sumagi sa kanyang isipan, isang mas matagal, mas malinaw na alaala. 3 taon na ang nakalipas. Nasa airport siya, kararating lang mula sa probinsya. May bitbit siyang isang malaking maleta at isang backpack na puno ng pangarap. Katatapos lang niya ng kolehiyo at susubukan niyang makipagsapalaran sa Maynila. Medyo nawawala siya, hindi alam kung saan ang sakayan ng taxi. Pawis na pawis, medyo naiiyak na. May isang lalaking lumapit sa kanya. Matangkad, maayos ang tindig, nakasuot ng business suit. Mukhang importante. Miss, mukhang naliligaw ka, tanong nito, ang boses ay magalang. Napatingala siya. Ang sikat ng araw na tumatama mula sa salaming bintana ng airport ay tila nagbigay ng kakaibang liwanag sa mukha nito. Ang mga mata nito ang mga matang iyon. Madilim, malalim, ngunit may kung anong kabaitan. Opo. Hinahanap ko po kasi ang sakayan ng taxi papuntang. Binanggit niya ang address ng tiyahin niya. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Malayo iyon dito. Halika, ihahatid na kita. May dadaanan din ako malapit doon.
Nag-alangan siya. Estranghero. Pero may kung anong tiwala siyang naramdaman. Sigurado po kayo. Nakakahiya naman. Okay lang. Benedict nga pala. Inilahad nito ang kamay. Argentina po. Nakipagkamay siya. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kuryente. Iyon pala. Iyon pala ang unang pagkikita nila. Hindi sa isang engranding party, hindi sa isang blind date na inayos ng mga kaibigan. Kundi sa isang simpleng pagkakataon sa airport, kung saan ang isang nawawalang probinsyana ay tinulungan ng isang mabait na estranghero. Napangiti si Argentina sa sarili. Ang Benedict na iyon, ang Benedict na matulungin at maginoo, iyon ba ang totoong Benedict? Iyon ba ang Benedict na minahal niya? Bumalik siya sa silid. Gising na si Benedict at kausap ang ina nito, si Doña Margot. Si Don Ricardo naman ay kausap ang doktor sa labas. "Oh, Hija, andyan ka na pala," bati ni Doña Margot, ngunit may distansya pa rin sa boses nito. Mula nang magising si Argentina, ramdam niya ang hindi pagkagusto sa kanya ng ina ni Benedict. Marahil ay sinisisi siya nito sa nangyari sa anak. Ngumiti lang si Argentina at lumapit kay Benedict. "Kamusta ang pakiramdam mo?" "Mas mabuti na," sagot ni Benedict, "ang mga matay tila mas may buhay na ngayon." Sabi ng doktor, "Baka makalabas na rin ako bukas o makalawa kung magtutuloy-tuloy ang paggaling ko." "Mabuti naman kung ganoon." Nang umalis si Doña Margot para bumili ng kape, naiwan silang dalawa. Isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan nila, isang bagay na bihira mangyari noon. "Argentina," tawag ni Benedict, inaabot ang kamay nito. Nag-alinlangan si Argentina, ngunit dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Ang init ng palad nito ay pamilyar na ngayon, hindi na nagdudulot ng kuryente, kundi ng isang kakaibang kapanatagan. Hinawakan ni Benedict ang kamay niya ng mahigpit. "Salamat," sabi nito, tinititigan siya sa mata. "Salamat sa hindi mo ako iniwan kagabi." "Wala iyon," mahinang sagot ni Argentina. "Asawa mo ako, di ba?" Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon, ngunit lumabas na lang ito sa bibig niya. At sa unang pagkakataon, ang salitang i-asawa ay hindi nagdulot ng pait sa kanyang dila. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ni Benedict. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi nito, isang tunay na ngiti, hindi pilit. Ang ngiting iyon ay nagpainit sa puso ni Argentina. Biglang may naalala si Benedict. Gamit ang hintuturo ng isa pa niyang kamay, sinubukan niyang isulat ang isang bagay sa palad ni Argentina. Dahan-dahan, bawat letra. "Fica". Napatingin si Argentina sa mga letrang isinulat nito. "Firebird? Ano iyon?" Nagtanong ang mga mata niya. Ngumiti si Benedict. "S-C-A-I. Firebird, stay." Hindi naintindihan ni Argentina ang ibig sabihin noon. Isang code name. Isang pet name. Pero ang salitang T-stayed ay malinaw. Nananatili. Bago pa siya makapagtanong, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Margot, kasunod ang doktor. Nawala ang sandaling iyon. Binitiwan ni Benedict ang kamay niya, ngunit ang mga salitang "Firebird, stay" ay nanatili sa isip ni Argentina, kasama ang imahe ng ngiti ni Benedict, at ang alaala ng kanilang unang pagkikita sa airport. Ang totoong Benedict. Sino nga ba siya? Ang mabait na estranghero sa airport. Ang lalaking nagdurusa sa sakit ngunit pilit nang umingiti. Ang lalaking nagsusulat ng "Firebird, stay" sa kanyang palad. Unti-unti ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit. At unti-unti ang puso ni Argentina ay nagsisimulang bumukas sa posibilidad na marahil ang pagmamahal na nawala sa kanyang alaala ay hindi pa tuluyang naglaho. Marahil, naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para muling sumibol. Ngunit ang anino ng hidden camera ay nananatili, isang paalala na may mga lihim pa sa mansyon ng mga Agramon at sa buhay ni Benedict na kailangan pa niyang tuklasin. Nakalabas si Benedict mula sa ospital pagkatapos ng ilang araw. Ang bahay ng mga Agramon, na dati tila isang malamig at estrangherong lugar para kay Argentina, ay unti-unti nang nagkakaroon ng ibang kahulugan. Ang bawat sulok ay hindi na lang nagpapaalala ng nawawalang alaala, kundi pati na rin ang mga bagong damdaming nagsisimulang umusbong sa kanyang puso, awa,
pag-unawa, at isang hindi maipaliwanag na paglalapit ng loob kay Benedict. Ang pag-aalaga kay Benedict ay naging natural na gawain para kay Argentina. Tinutulungan niya itong uminom ng gamot, sinasamahan sa mga maikling paglalakad sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin at pinipilit na kumain ng tama. Sa mga sandaling iyon, nakikita niya ang ibang side ni Benedict, ang pasyente, ang mahina, ngunit hindi kailanman nawawala ng pag-asa. At sa mga mata nito, nakikita niya ang pasasalamat, at minsan, isang kislap ng dating pagmamahal na pilit niyang iwinawaksi, ngunit patuloy na bumabalik. Ang key Firebird steak ay madalas pa ring sumasagi sa isip ni Argentina. Hindi niya ito direktang tinanong kay Benedict, nahihiya, o marahil natatakot sa kung anuman ang maaaring kahulugan nito. Ngunit ang mga salitang iyon ay nag-iiwan ng mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang gabi, ilang linggo matapos makalabas si Benedict sa ospital, malakas ang buhos ng ulan. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng patak ng ulan sa bubong at mga bintana ay lumilikha ng isang malungkot ngunit romantikong himig. Nasa silid-tulugan sila, naghahanda ng matulog. Si Benedict ay nakaupo sa gilid ng kama, nakatanaw sa bintana, tila malalim ang iniisip. Si Argentina naman ay nag-aayos ng mga unan. Ang invisible na pader ng mga unan sa pagitan nila ay matagal nang nawala. Naaalala mo ba, biglang sabi ni Benedict, ang boses ay mahina, halos natatabunan ng ugong ng ulan, noong unang beses tayong sumayaw sa ulan. Napahinto si Argentina sa kanyang ginagawa. Sumayaw sa ulan? Isang pira-pirasong imahe ang sumilay sa kanyang isipan, tawanan, basang-basa, yakap. Ngunit mabilis din itong nawala. Hindi masyado, aminado niya, umupo sa tabi nito. Ngumiti si Benedict, isang malungkot na ngiti. Nasa Tagaytay tayo noon. Biglang bumuhos ang ulan habang naglalakad tayo sa may People's Park. Imbes na sumilong, hinila mo ako sa gitna. Sabi mo, minsan lang mangyari yon kaya dapat sulitin. Napangiti si Argentina sa kwento. Parang pamilyar ang tapang at kakulitan na iyon. Tapos, patuloy ni Benedict, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa labas, sumayaw tayo. Walang tugtog kundi ang patak lang ng ulan. Ang lamig pero ang init ng yakap mo. Tumingin ito kay Argentina, ang mga matay puno ng pangungulila. Miss na miss ko na yon, Argentina. Miss na miss ko na tayo. Ang mga salitang iyon, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana, ay nagdulot ng kakaibang kilig kay Argentina. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman o marahil hindi niya lang maalala. Dahan-dahang inabot ni Benedict ang kamay ni Argentina. Ang mga daliri nito ay marahang humaplos sa kanyang palad. Ang init ng haplos na iyon ay tila gumapang pataas sa kanyang braso, nagpapakalat ng libu-libong kuryente sa kanyang buong katawan. Nagkatitigan sila. Ang tunog lang ng ulan ang maririnig. Ang hangin mula sa bintana ay marahang humahampas sa kanilang mga mukha, nagdadala ng amoy ng basang lupa. Ang ilaw mula sa lampshade ay lumilikha ng malambot na anino sa kanilang mga mukha, nagbibigay diin sa bawat emosyon na mababasa sa kanilang mga mata. Ang mga mata ni Benedict ay puno ng pagmamahal, ng pagnanasa, ng isang tahimik na pakiusap. Ang mga mata ni Argentina naman ay puno ng pag-aalinlangan, ng takot, ngunit mayroon ding hindi maipaliwanag na pang-aakit. Dahan-dahan, unti-unti naglapit ang kanilang mga mukha. Nararamdaman ni Argentina ang init ng hininga ni Benedict sa kanyang balat. Ang puso niya ay kumakabog ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Wala nang ulan, wala nang hangin, wala nang ibang tao. Sila lang dalawa. At pagkatapos, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik. Isang marahan, magalang na halik sa simula. Ngunit habang tumatagal, ito ay lumalalim, nagiging mas mapusok, puno ng mga emosyong matagal nang nakakulong. Ang mga alaala ay maaaring nawala, ngunit ang katawan ni Argentina ay tila naaalala ang bawat haplos, ang bawat init, ang bawat pintig ng puso ni Benedict. Ang halik na iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang puso, nagpapalaya sa mga damdaming matagal nang natutulog. Niyakap ni Argentina si Benedict, ang mga kamay ay gumapang sa batok nito, hinihila ito palapit. Ang mga kamay ni Benedict naman ay nasa baywang niya, marahan ngunit may diin. Ang bawat paggalaw, bawat paghinga, ay tila isang sayaw na matagal na nilang hindi na isayaw.
Sa gitna ng kanilang paghahalikan, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang tunog ng padabog na pagbukas ng pinto ng silid. Agad silang naghiwalay, parehong nagulat at natigilan. Nakatayo sa may pintuan si Doña Margot Agramon, ang ina ni Benedict. Ang mukha nito ay hindi maipinta, puno ng gulat, ng galit, at ng hindi maipaliwanag na pagkasuklam habang nakatingin kay Argentina. Anong ginagawa ninyo? Nanginginig ang boses ni Doña Margot, ngunit may diin ang bawat salita. Bago pa makasagot si Argentina o si Benedict, mabilis na humakbang si Doña Margot palapit kay Argentina. Ang mga mata nito'y nag-aapoy. At isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Argentina. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa buong silid, mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Napahawak si Argentina sa kanyang pisngi, ramdam ang init at hapdi. Ang gulat ay napalitan ng sakit, hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Margot, ang boses ay puno ng galit. Ginagamit mo ang pagkakataon na maisakit ang anak ko para akitin siya. Para manatili ka sa yaman namin. Sigaw ni Benedict, akmang lalapit para awatin ang ina, ngunit tila nang hina ito at napahawak sa gilid ng kama. Huwag kang makialam, Benedict, matigas na sabi ni Doña Margot, hindi inaalis ang masamang tingin kay Argentina. Ang kamay nitong nanampal ay nanginginig pa rin, nakakuyom. Ang mga mata nito, na dati may bahid lang ng hindi pagkagusto, ay puno na ngayon ng purong galit at pagkamuhi. Matagal ko nang alam ang mga plano mo, babae ka. Akala mo maluloko mo kami? Akala mo makukuha mo ang lahat ng gusto mo? Nakatayo lang si Argentina, tulala. Ang init ng sampal ay nararamdaman pa rin niya, kasabay ng kirot sa kanyang puso. Ang matamis na sandali nila ni Benedict ay biglang napalitan ng isang mapait na komprontasyon. Ang isang halik na nagbigay ng pag-asa ay sinundan ng isang tuligsang sumira sa lahat. Ang mga mata ni Doña Margot ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. At sa likod ng galit na iyon, nakita ni Argentina ang isang bagay pa, takot. Takot na mawala ang anak. Takot na muling masaktan si Benedict. Ngunit ang paraan ng pagpapakita nito ng takot ay sa pamamagitan ng galit na nakatutok lahat sa kanya. Ang mga salitang binitiwan ni Doña Margot ay tumagos sa puso ni Argentina na parang matatalim na balaraw. Ang init ng sampal sa kanyang pisngi ay unti-unting napalitan ng malamig na kirot ng kahihiyan at sakit. Nakatayo lang siya roon, hindi makapagsalita, habang ang bawat akusasyon ng matanda ay parang mga dagitab na sumusunog sa kanyang pagkatao. Tama na yan, pilit na sigaw ni Benedict, sinusubukang tumayo ng tuwid, ngunit halatang nanghihina pa rin ito. Ang mukha niya ay namumutla, at ang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala para kay Argentina at pagkainis sa ina. Huwag mo siyang ipagtanggol, Benedict, ganting sigaw ni Doña Margot, ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Argentina. Hindi mo ba nakikita? Niloloko ka lang ng babaeng iyan. Simulat sa pool, pera lang natin ang habol niyan. Hindi totoo yan, sa wakas ay nakapagsalita si Argentina, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Tumingin siya ng diretso kay Doña Margot. Wala akong pakialam sa pera ninyo. At hinding-hindi ko ginagamit si Benedict. Sinungaling, mapaklang tumawa si Doña Margot. Kung hindi pera ang habol mo, bakit hindi mo palisanin ang pamamahay na ito? Bakit hindi mo paiwanan ang anak ko, ngayong alam mo nang wala ka nang mapapala sa kanya dahil sa sakit niya? Ang huling pangungusap ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Argentina. Ang sakit ni Benedict, ginagamit na sandata laban sa kanya. Sa puntong iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Benedict. Ang kaninang panghihina ay biglang napalitan ng isang hindi inaasahang lakas. Ang mga mata niyang kanina ay nagpapakita ng pagod ay biglang nag-alab. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan, tumayo si Benedict mula sa pagkakahawak sa kama. Ang bawat galaw niya ay tila mabagal, ngunit may bigat. Ang atensyon ng dalawang babae ay napunta sa kanya. Ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos, ang tunog nito ay parang isang malungkot na musika na nagbibigay diin sa tensyon sa loob ng silid. Ang ilaw mula sa lampshade ay lumilikha ng mahahabang anino, ginagawang mas dramatiko ang eksena. Nagsimula si Benedict, ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin na hindi pa naririnig ni Argentina mula rito dati. Isang diin na nagpapahiwatig ng otoridad, ng isang desisyong hindi na mababali. Tama na. Natigilan si Doña Margot.
Tila hindi makapaniwala sa narinig. Benedict, anak ki. Sinabi ko, tama na. Inulit ni Benedict, mas matatag ang boses ngayon. Humakbang siya palapit, hindi kay Argentina, kundi sa kanyang ina. Hindi ninyo alam ang pinagsasasabi ninyo. Pero, Benedict, niloloko ka lang niya, git pa rin ni Doña Margot, ngunit may bahid na ng pag-aalangan sa boses nito, marahil dahil sa hindi inaasahang reaksyon ng anak. Yumiling si Benedict. Si Argentina ang dahilan kung bakit ako lumalaban, siya ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Napasinghap si Argentina sa narinig. Ang mga salitang iyon, binitiwan ng may ganitong katapatan at bigat, ay tumagos ng malalim sa kanyang puso. Hindi mo naiintindihan, anak. Kayo ang hindi nakakaintindi, ma. Ang boses ni Benedict ay bahagyang tumaas, ngunit hindi pa sigaw. Puno ito ng sakit, ng pagod sa pagtatago. Mahal ko si Argentina. Noon, ngayon, at kahit ano pa ang mangyari. At hindi ko hahayaang saktan ninyo siya ng ganito. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang malakas na buhos ng ulan at ang mabibigat na paghinga nilang tatlo. Si Doña Margot ay nakatitig lang sa anak, tila hindi pa rin lubos na matanggap ang mga narinig. Dahan-dahang lumingon si Benedict kay Argentina. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng galit para sa ina, ay napalitan ng isang malambot, mapagmahal na tingin. Isang tingin na tila nang hihingi ng tawad sa nangyari. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng uno sa labas at sa loob ng silid, sinabi ni Benedict ang isang salita na matagal nang gustong marinig ni Argentina, isang salita na tila nagbigay kahulugan sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Argentina ay ang boses niya ay nanginginig, ngunit malinaw. Hindi ang Ki Argentina na parang tumatawag lang ng pangalan. Kundi ang Ki Argentina na puno ng pagmamahal, ng pangulila, ng 1,000 emosyon na hindi kayang isatinig. Sa pagbigkas ng pangalan niya sa ganoong paraan, parang may kung anong nabuksan sa isip ni Argentina. Isang malakas na agos ng mga alaala ang biglang bumuhos, hindi na pira-piraso, hindi na malalabo. Malinaw. Ang kanilang unang pagkikita sa airport. Ang kanilang mga date. Ang proposal sa ilalim ng mga bituin. Ang masayang paghahanda sa kasal. Ang araw ng kanilang kasal, ang ngiti sa mga labi nilang dalawa. Ang mga masasayang taon nila bilang mag-asawa. Ang mga simpleng lambingan, ang mga tawanan, pati na rin ang mga maliliit na tampuhan. Lahat ay bumalik. Ang sakit ng ulo na dati niyang nararamdaman kapag may sumusubok na maalala ay napalitan ng isang matinding emosyon ng pagkaunawa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Kasabay ng pagbabalik ng mga alaala ay ang pagbabalik din ng mga damdamin. Ang pagmamahal. Ang matinding pagmamahal niya kay Benedict. Ang lalaking ito na dumaan sa napakaraming pagsubok na nagtiis at lumaban para sa kanya. Luha ang dumaloy mula sa mga mata ni Argentina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pagkalito o sakit. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pag-unawa at ng muling natagpo ang pag-ibig. Ang kulay ng silid ay tila nagbago sa paningin ni Argentina. Mula sa malamig at madilim na kulay ng pag-aalinlangan, ito'y naging mainit at puno ng pag-asa. Ang dating anino ng takot ay napalitan ng liwanag ng katotohanan. Humakbang si Benedict palapit sa kanya, iniwan ang ina nitong natitigilan pa rin. Iniabot nito ang kamay. Argentina, ulit nito, mas malambot na ngayon ang boses, puno ng pag-asa. Inabot ni Argentina ang kamay nito. Ang init ng palad nito ay ang init na matagal na niyang hinahanap-hanap. Naaalala ko na, sabi ni Argentina, ang boses ay basag dahil sa emosyon. Naaalala ko na ang lahat, Benedict. Mahal kita. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Benedict, isang ngiting puno ng kaligayahan, ng ginhawa, ng tagumpay. Niyakap niya si Argentina ng mahigpit, at niyakap din siya ni Argentina pabalik. Sa gitna ng unos, sa gitna ng mga pagsubok, sa wakas, natagpuan nila muli ang isa't isa. Lumingon si Argentina sa bintana. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang madilim na langit ay nagsisimula ng magpakita ng bahagyang liwanag. Mula sa bintana ng kanilang silid sa mansyon ng mga Agramon, isang sinag ng pag-asa ang tila sumisilip, isang simbolo ng bagong simula. Tumimala siya, at isang maliit, matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, na nasasalamin sa liwanag mula sa bintana,
ay ang simula ng kanilang bagong kabanata. Ang kamera, kung saan man ito nakatago, ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang hawak nila ngayon. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Isang napakalaking yakap at taos-pusong pasasalamat ang nais kong iparating sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan sina Argentina at Benedict sa kanilang masalimuot ngunit puno ng pag-asang paglalakbay. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali, ang inyong presensya, kahit sa diwa lamang, ay naging malaking inspirasyon sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging bahagi ng buhay ng aking mga karakter. Naramdaman ko ang pagkalito ni Argentina, ang bigat ng dinadala ni Benedict, ang sakit, ang pag-asa, at higit sa lahat, ang walang kamatayang pag-ibig. May mga pagkakataon na napapangiti ako habang tinatahak nila ang mga masasayang alaala, at may mga sandali rin namang napapaluha ako sa bigat ng kanilang mga pagsubok. Ang pagbuo sa bawat eksena, sa bawat dialogo, ay isang hamon na puno ng ligaya. Nais kong maipadama sa inyo ang bawat tikilig, bawat tampo, at bawat pag-asa na naramdaman nila na para bang kayo mismo ang nasa kanilang kalagayan. Ang pinakamasayang bahagi para sa akin ay ang makitang unti-unting nabubuo ang kanilang kwento, na parang isang bulaklak na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng unos. Sa likod ng mga romansa at drama, nais kong mag-iwan ng ilang mahahalagang mensahe sa inyong mga puso. Una, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Ito ay lumalaban, nagtitiyaga at nagpapatawad. Kahit gaano pa karaming unos ang dumating, kahit gaano pa kalalim ang sugat, ang pag-ibig na wagas ay laging hahanap ng paraan upang manumbalik at maghilom. Pangalawa, ang kahalagahan ng pamilya. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, ang pamilya pa rin ang ating sandigan. At pangatlo, ang lakas ng tao na harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Minsan, ang pinakamalaking laban natin ay hindi laban sa iba, kundi laban sa ating sarili, sa ating mga takot at alinlangan. Ngunit sa bawat pagbangon, doon natin natutuklasan ang ating tunay na lakas. Ngayong natapos na ninyo ang kwento ni na Argentina at Benedict, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ang pinakatumago sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong mga refleksyon, at kung inyo pong mamarapatin, ibahagi rin ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at kakilala upang mas marami pa ang makasaksi sa kanilang paglalakbay. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin upang patuloy na lumikha. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong may akda.